Noon ang sabi nila, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero ngayon, ano na nga ba ang nangyayari? Sino ang huhubog sa batang walang gabay? Kung ang nakikita niya'y gulo sa bawat bahay. Sa cellphone lumalaki, sa internet natututo. Pero minsan ang maling impluensya ang unang natatamo. May pangarap ang bawat batang isinilang, ngunit may ilan na agad sumusuko sa laban. May nalululong sa bisyo, may nawawala sa landas, habang ang kinabukasan ay unti-unting kumukupas. Hindi ba natin sila dapat pakinggan? Hindi ba nila kailangan ng pag-unawa at gabay? Kabataang pangabang pag-asa ng bayan, o sila'y unti-unting nawawala sa daan. Hindi sila ang kalaban, sila'y kailangan ng gabay. Parang kinabukasan ay muli nating mabuhay. Kabataang pangabang pag-asa ng bayan, nasa ating kamay ang kasagutan. Kapag pagmamahal ang ating itinanim, pag-asa ang anihin ang susunod na salinlahi. May batang nagsisikap kahit kulang sa baon, may kabataang lumalaban kahit salat sa panahon. May mga pangarap na gustong maabot kahit maraming hadlang ang nakapalibot. Huwag nating husgahan ang buong henerasyon, dahil marami pa ring may mabuting layunin. Bigyan natin sila ng pagkakataong bumangon at ipakitang may tiwala pa rin ang lipunan. Ang pag-asa ay hindi basta ibinibigay, ito'y hinuhubog araw-araw ng pamilya at lipunan. Kapag may tamang gabay at may pusong handang umunawa, mas marami ang pipili ng mabuting landas. Hindi sapat ang puna, kailangan din ng pagkalinga, dahil bawat kabataan ay may kakayahang magbago. Ang tanong ay hindi kung pag-asa pa ba sila, ang tanong ay ano ang ginagawa natin upang suportahan sila. Kabataan pa nga ba ang pag-asa ng bayan? Oo, kung bibigyan natin sila ng tamang daan sa edukasyon, pagmamahal at mabuting halimbawa, doon magsisimula ang pagbabago ng bansa. Hindi lahat ng kabataan ay naliligaw, marami ang patuloy na nangangarap at nagsisikap. Kapag sama-sama tayong gumabay at umunawa, mananatili silang pag-asa ng bayan.